Alam mo, yung feeling na tumataas naman ang sweldo mo pero parang wala naman nagbabago sa wallet mo. Lumalaki nga ang kita pero pati gastos lumulobo rin. At pag tinanong ka saan napunta ang increase mo, hindi mo masagot. Ayun na nga, you just met lifestyle inflation. Eto yung tahimik na kalaban ng progress mo sa pera. Di mo man napapansin unti-unti nitong kinakain ng future mo. Sa video na to, ipapaliwanag natin bakit ito nangyayari, paano mo ito malalabanan at makokontrol, at ano ang mga action plans na pwede mong simulan today. I'm Chan, and welcome to Pinoy Stealth Wealth, the channel na hindi nagpe-flex para lang maka-impress. Dito, we focus on real wealth, smart money habits, at financial freedom. Pinag-uusapan din natin ang modest living, practical wisdom, at kung bakit sa panahon ngayon, mas sastig yung taong simple pero panalo sa buhay. Kung suwa ka na sa paycheck to paycheck cycle, tara, let's break it down. Number 1. What is lifestyle inflation? Bago tayo magbigay ng solusyon, nilawin muna natin. Ano ba ang lifestyle inflation? Let's make it simple. Lifestyle inflation happens when your spending grows as your income grows. Tumataas ang sweldo pero tumataas din ang gastos at hindi makasabay ang savings. Example, dati 15,000 lang ang sweldo mo, nagtitipid ka sa kape, takeout at Netflix subscription. Nung tumaas ang sahod mo sa 25,000 pesos, bigla ka nag-upgrade sa daily Starbucks, mas mahal na gadgets at mas naging frequent ang weekend gala. Ang problema, hindi tumataas ang savings mo sa parehong rate ng income mo. Si Carlo, 28, freelance designer. Dati, 25,000 pesos per month, ngayon 35k na. Pero ang savings niya na-stuck sa 5,000 pesos. Nakaangat ba siya financially? Not really, dahil tumaas ang gastos niya kasabay ng sweldo. Lesson, mas mataas ang kita mo, mas malaki rin ang temptation na i-upgrade ng lifestyle mo. At kung hindi mo kontrolado, hindi ka rin lalago financially. Number 2. Why does lifestyle inflation happen? Maraming dahilan at kadalasan hindi natin napapansin. Number 1, social pressure or comparison. Yung mga flex sa Facebook, TikTok, Instagram, lakas makainggit. Nakikita mo yung kaibigan mo na may bagong gadget o motor at feeling mo dapat meron ka rin. Number 2, psychology of rewarding yourself. May salary increase ka, natural lang na gusto mong maramdaman ng tagumpay. Kahit hindi importante, bibilhin mo pa rin yung gusto mo. Number 3, family or bayanihan expectations. Sa kultura natin, kapag may dagdag kita, may pressure din na magbigay sa pamilya o barkada. Good intention pero pwede magpataas ng gastos beyond budget mo. Lifestyle inflation is not always about lack of discipline. Partly social, cultural at psychological din. Kapag alam mo to, mas madali mo tong kontrolin. Number 3. Common traps and misconception in controlling lifestyle inflation. Maraming Pinoy ang nag-iisip na kapag tumaas ang sweldo ko, dapat mas malaki na ang bahay, mas bago na ang kotse at mas marami ng travel. Pero hindi lahat kailangan ng instant upgrade. Common mistakes, automatic upgrade. Agad kumukuha ng mas mahal na gadgets o subscription pag may salary increase. Keeping up with peers. Nakikita mong may updated laptop si friend kaya gusto mo na rin ang latest model. Ignoring inflation versus lifestyle. Akala mo mas maraming pera pero tumaas rin ang gastos sa milk tea, Grab, takeout at utilities. Si Maya, 26, bagong lipat sa BPO. Nakabili agad ng bagong laptop, outfit at weekly brunch. Feeling rich pero after 6 months wala pa rin siyang nagsisimula na emergency fund. Lumaki ang sweldo pero ubos pa rin ang ipon dahil sa automatic lifestyle upgrade. Lesson, minsan hindi sweldo ang problema, madalas mindset. Number 4, strategies to control lifestyle inflation. Paano mo maiiwasan ang lifestyle inflation at ma-maximize ang sweldo mo? Number 1, set a lifestyle inflation cap. Halimbawa, bawat salary increase, 50% na pupunta sa lifestyle, 50% sa savings and investments. Why it works? Balanse. May pera ka para i-enjoy lifestyle mo at the same time lumalaki rin ang future wealth mo. Prevents overspending. Automatic na nakontrol ang temptation na i-upgrade lahat agad. Tip: adjust the percentage based on comfort and goals. Even 30-70 can work kung gusto mong mas aggressive sa savings. Number 2, slow lifestyle upgrade.
Huwag biglaan ang pag-upgrade ng lifestyle, baby steps lang muna. Why it works, mas sustainable sa long run, gives time for savings to grow before adding more luxuries. Try huwag magbago ng lifestyle for 6 months to 1 year kahit may salary increase. Panigurado makakabuo ka ng substantial savings habang hindi nagkukulang sa comfort. Number 3, separate wants versus needs. Gumawa ng list ano ang essential at ano ang luxury. Before buying, ask yourself, worth it ba ito or dahil lang sa peer pressure? Why it works, mas malinaw kung saan napupunta ang pera mo. Nakakaiwas sa unnecessary purchases. Encourages mindful spending at mas focus sa long-term financial goals. Tip: review your list ng wants versus needs quarterly. Habang lumalaki ang income mo, baka kailangan mo ring i-adjust ang priorities mo. Si June, 30 years old, IT professional. Sa bawat 10% na salary increase, 5% napupunta sa lifestyle, 5% sa investments. After 2 years, may 6-month emergency fund at may small investment, pero may konting luho pa rin. Kontrolado ang lifestyle habang lumalaki ang pera. Uy, saglit lang! Kung gustong matutunan tong lifestyle na to, subscribe now sa Pinoy Stealth Wealth, Real Talk, Real Goals, Real Freedom. Okay, balik tayo. Number 5, psychological hacks to control lifestyle inflation. Hindi lang pagtitipid at savings ang diskarte. May psychological hacks din. Number 1, pre-commitment system. Mag-commit ka kung ilang porsyento ng future salary increase ang ilalagay mo sa savings o investment. Suggested range 30 to 50% per increase. Kung 4K ang increase mo, yung 2K ipunin mo. Of course, kung kaya mo ng mas mataas, mas maganda. Number 2, avoid lifestyle triggers. Unfollow or mute social media accounts that pressure you to spend, especially yung mga budol influencers or flashy and aesthetic lifestyle pages. Number 3, 30-day rule. Gusto mong bumili ng bagong gadget, gamit, o kahit trendy item, wait 30 days before buying. Madalas mawawala ang initial urge or excitement at makikita mo kung talagang kailangan mo o impulse purchase lang. Number 4, gamify savings. Gawin mong fun at rewarding experience ang pagtitipid at pag-invest. Track mo ang progress via apps, spreadsheets, or even a visual chart. Si Ana, freelancer, gusto bumili ng DSLR, dilista lang muna. After 2 months, mas na-appreciate niya ang ipon. Nakabili pa siya ng mas murang deal kasi bigla nag-sale. Lifestyle inflation is as much psychological as financial. Train your habits para hindi ka masnikan ng gastos. Number 6, action plan for young Filipinos. Paano magsimula? Here's a quick roadmap. Number 1, track expenses. Alamin kung saan talaga napupunta ang pera mo. Kung hindi mo alam ang flow ng gastos, mahirap planuhin ang savings at investments. Number 2, panatilihin ang current lifestyle kahit 6 months to 1 year. Magbuo ka ng solid savings bago magdagdag ng luxuries. Number 3, set income rules. Bawat salary increase, 50% sa savings or investments, 40% sa needs, 10% sa discretionary spending. Balanse, may pera ka pa rin para i-enjoy ang lifestyle pero lumalaki rin ang future wealth mo. Number 4, build your emergency fund. Target 3 to 6 months ng expenses, protection sa unexpected events at peace of mind na hindi maapektuhan ang long-term goals mo. Number 5, invest incrementally. Habang tumataas ang sweldo, dagdagan din ang investments. Small, consistent contributions build wealth over time. Compound growth works best when you start early. Number 6, review quarterly. I-check ang budget, gastos at savings every 3 months, adjust as needed. Financial goals and priorities can change. Regular reviews ensures kontrolado ang lifestyle mo at aligned sa goals. Remember, habang lumalaki ang income, lumalaki rin ang financial awareness mo. Control your lifestyle, hindi lifestyle ang magkokontrol sa'yo. Number 7, recap and motivation. Lifestyle inflation is real and sneaky. Pero ngayon, aware ka na, arm ka pa. Your goal is not to deny yourself happiness. It's to design a lifestyle where your money works with you, not against you.
Dahil ang tunay na mayaman, hindi lagi may bago, hindi nagpaparamdam sa brand, bagkus umaangat ng tahimik, umaasenso ng malinis. Yan ang Pinoy Stealth Wealth. If this video gave you value, start today. Pause before upgrading, track without judgment, save with purpose. Hindi lang lumalaking sweldo ang flex. Ang tunay na flex, lumalaking assets habang simple pa rin ang lifestyle. Remember, bigger paycheck doesn't mean bigger spending. Bigger mindset means bigger wealth. Kaya kung gusto mo pang matuto kung paano maging wais, simple pero panalo sa buhay, subscribe na sa Pinoy Stealth Wealth. Tandaan, hindi man tayo flashy, pero future natin, steady at happy. Subscribe now and see you in the next video.